know that a person's speech or talk has an enormous influence for good or for evil. There are certain things we ought to know about the words we speak. Ito ang dapat natin mangalaman. Una, know that by your words you will be judged or justified or condemned. Tandaan nyo, na sa pamagitan ng ating salitang bibitawan, either tayo ay ligtas, maligtas, o pawalang sala, o tayo ay ikulong. Hatulan tayo. Now, bakit magulo ang mundo ngayon? Bakit magulo ang lipunan natin ngayon? Bakit magulo ang sambahayan ngayon? Dahil yan sa mga salitang hindi natin iniisip, ating binibitiwan. Yung dating samahan na masaya ay nagiging magulo, nagiging malungkot, masalimuot. Kung susugin natin yan, nagsimula lang yan sa isang napakaliit na salita na nasaktan ang nakikinig. Nasusunod niyo ba? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos mapagpala noon, ngayon at pagpakailan paman. Diyos na hindi nagbabago, anuman ang aming gawin sa araw-araw. Muli sa gabing ito, sa dakong ito, kami nagkakatipon upang ikay purihin, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Loobin mo na kayo muling samahan, iyon at mapagpalang kamay at abuti ng lahat na may pangailangan. Higit sa lahat, inyo pong pagalingin yung matang mapagkaramdaman sa ngalan ni Jesus. Pagpalain niyo po ang lahat na kahilingan ngayon at ang mabuting balitang ating hatid upang ito'y sa amin lahat magbigay kaalaman sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon.
lakas at pag-asa, naririnig mo sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siya kasama sa hirap kanan Purihin ang Panginoon. A reading from the Gospel according to Matthew chapter 12 verses 33 to 37. Jesus said, "Make a tree good, and its fruit will be good. Or make a tree bad, and its fruit will be bad. For a tree is recognized by its fruit. You brood of vipers, how can you who are evil say anything good? For out of the overflow of the heart, the mouth speaks. The good man brings good things out of the good stored up in him, and the evil man brings evil things out of the evil stored up in him. But I tell you that men will have to give account on the day of judgment for every careless word they have spoken. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned." Purihin ang Panginoon. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Ipalagay ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang bunga nito, at ipalagay naman ninyong masama ang punong kahoy kung masama ang bunga nito. Sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Kayong lahi ng mga ulupong, paano kayong makapagsasabi ng mabubuting bagay, gayong kayo'y masasama? Sapagkat kung ano ang bukang bibig, iyon ang laman ng dibdib. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao, sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinabi niya, sapagkat ikaw ay pawawalang sala o parurusahan batay sa iyong mga salita. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita buhat sa ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Okay, bago tayo magpatuloy, ibig ko munang ipaabot sa inyong lahat na nakikinig sa himpilang ito ng DWXI ang mga sumusunod na mahalagang patalastas. Una, ang ating lingguhang family appointment with El Shaddai tuwing araw ng Sabado ay pansamantalang ililipat natin sa araw ng Linggo, December 17. At ito'y doon natin isasagawa sa Quirino Grandstand, Lonita, simulang 2 ng hapon. Kasama natin sa araw na ito ang iba't ibang kilusan ng CBCP o Catholic Bishops' Conference of the Philippines para sa sama-samang panalangin sa kaayos ng ating bayan na patuloy na dumaraan sa iba't ibang salot at sakuna at pampolitikal na kontrobersya.
Pangalawa, sapagkat marami ang inaasahan na sasama sa pinagsamang kilusang ito ng El Shaddai at CBCP, kailangan tayo ay maaga pa naroroon na sa Luneta. Tayong lahat ay maaga para sa harap ng Quirino Grandstand tayo. Amen ba? Para bago dumating ang iba't ibang kilusan na manggagaling sa iba't ibang dako ng Kamaynilaan at kalapit probinsya, puno na ng El Shaddai ang buong Luneta. Amen ba? Hanggat maaari, naroon na tayo bago mag-alauna ng hapon. Doon na tayo mag-picnic sa Luneta, umaga pa lang ng araw ng linggo, December 17. Picnic tayo doon, ha? Amen ba? Pangatlo, lahat tayo ay magdadamit ng puti. Babae at lalaki, tanda ng ating pagkakaisa at tanda ng banal na layuning magkaisa na ang ating bansa. Huwag niyo munang isusuotan yung trahe ni Buddha, ha? Baka magulat sila sa Luneta. Yan ay reserved sa December 23 sa ating overnight. Pangapat, magdala ang lahat ng tigatlong kandila sa gisag ng Luzon, Visayas, Mindanao para sa special candlelight for unity sa oras ng sama-samang pananalangin. Kung may makatabi kayong walang kandila, ibigay ninyo ang iba. Maiwan sa inyo ang isa. Panlima, sa oras ng banal na misa, lahat ay magbelo ng puti, lalaki at babae. Panyulitong puti. Para matandaan na kayo ay mga anak ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? Pang-anim, gumawa ang lahat ng special prayer request pamasko at prayer request para sa pagkakaisa ng ating bansa. At isilid nyo na ito sa puting envelope kasi baka hindi tayo makapamahagi ng ating seed faith envelope doon sa Luneta for Delicadeza. So gawin nyo na yon sapagkat pagkatapos ng CBCP program, tayo ang maiwanan sa Luneta. Payag kayo? Pampito, magdala rin ng mga joyful water, sandwiches, baon at iba't iba pang kailangan dalhin natin. At huwag kakalimutan, yayain nyo ang lahat ng inyong kapitbahay. Sabihin nyo sa kanila, panahon na para tayong lahat na Pilipino ay magkaisa. Amen ba? Panghuli, marami ngayon dyan na nagbabalita na kansilado daw ang gawain sa Luneta. Iyan po ay mga bayarang tagapagbalita para hindi nila makita ang galit ng bayan sa mga nangyayari ngayon. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. At sa overnight natin, dito sa gawing ito sa December 23 sa Ambel Business Park, tayo po ay nagpapahanda ng relief goods para sa mga nasalanta sa Bicol Region. Worth 150 pesos lang yan. Iyan ang ating pamasko sa ating mga kababayang nasalanta. Kaya magpareserba na kayo dyan sa ating kooperatiba. Malinaw po ba? Salamat sa Diyos at salamat sa lahat na dadalo sa Luneta. Tiyak pagpapalain ng higit sa sapat na ating kailangan. Amen ba? Sabihin nyo, tayo na sa Luneta, December 17, para makita ng bansa at ng buong daigdig na may bayan na nagkakaisa, si Yahweh El Shaddai. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. At saka, gandahan nyo sapagkat yan po ay tututukan ng mga telebisyon ng iba't ibang bansa. At yan po ay makikita sa bawat sulok ng daigdig ang araw na yan. Yan po ay pambihirang araw sa bayan natin at ako'y naniniwalang maaayos na ang ating bayan. Purihin natin ang Panginoon, purihin ng Diyos. Kayo lang ayaw nyo kong patakbuhin Okay, makinig tayo ng ibang balita naman. Praise the Lord. Magpuri ang mga masunuri at mananagumpay na anak ni Yahweh El Shaddai. Hallelujah. At mapagpalang gabi po sa ating mabait na punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde,
Advance Merry Christmas po. At sa lahat po ng ating mga kapatid na nakikinig over DWXI 1314 AM band sa ating himpilang pinagpala. At ganun din po sa mga kapatid natin, sa mga TFC subscribers. Tayo po ngayon ay nasa question and answer portion. Ang una pong magtatanong mula po si Rodriguez Rizal, Sister Nenita Tabada. Malakas sa pagpupuri sa ating Panginoon. Magandang gabi po, Brother Mike, sa Yahweh El Shaddai. Brother Mike, ang itatanong ko lang po, ang tungkol sa lupain ng mga magulang ko. Kasi po, maliliit pa po kami. Yung iba po, bininta, yung iba po, isinangla. 65 hektarya po yon. Sabi nung nanay ko na namatay. Ang tanong ko po, Brother Mike, dahil hindi po kami nakaperma, kung may paraan pa po, may daan pa po para kami po ay kung pwede po kami makapahabol po. Sino ang nagsanla at nagbinta? Ang nanay ko po, saka tatay ko po. Ay, kung binta ng tatay nyo at saka nanay nyo, wala na kayong habol doon. Sapagkat sila ang may-ari noon. So, titulado ba ang lupa? Opo. So, kung iyon ay nakasanla, may panahon yun ng pagtutubos. Kung hindi nyo natubos sa takdang panahon, lalo kung matagal na, yun ay wala na kayong kahabol-habol doon. Okay? Opo. Kaya alam nyo agad, ha, bago mamamatay ang inyong mga magulang, tanong nyo na, mayroon ho ba kayo natatagong kayamanan? Ha? Pag sinabi bakit, hindi pa kayo mamamatay, ay malay nyo ho, bukas. Amen? Amen Sa po. total naman talaga, ang buhay ng tao ay hindi natin alam. Di ba? Kayo naman na mayroon mga nililihim sa inyong mga anak, huwag yun na nililihim yan, sapagkat iyan po ay ating pinagpaguran para nga sa mga maiiwanan. Kung gusto nyo naman, ayaw nyo iwanan sila, ubusin nyo na ngayon. Habang buhay pa kayo. Kasi ang mga makikinabang lang yan, yung bangkong pinagtaguan nyo, o kayo mga ibang tao na pinagkatiwalaan nyo. Pagkatiwalaan nyo na ang dugo nyo at laman nyo. Ang inyong mga anak, kahit yan po yan ay ayaw sumunod sa inyo, sapagkat sabi sa Biblia, ang hindi marunong mag-iwan ng mana sa kanilang dugo at buto, sa kanilang mga tagapagmana, ay higit pa sa mga walang pananampalataya. Okay? So, kung matagal na yan, wala na kayong habol niyan. Pero alamin nyo, kung alamin nyo kung kanino sinanla at papayag pa yung nasanlaan, natubusin ninyo. Okay? Opo. Okay, next. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Ang pangalawa po mula po sa Binangonan Rizal, Sister Pasita Rose Padilla. Malakas sa pagpupuri sa ating Diyos. Gandang gabi po, Brother Mike. Kinakabahan ako. Sinsya na po kayo, kinakabahan ako. Kinakabahan ka. Lakas-lakas ang parang kinakabahan. Bakit kayo pag nakakaharap ko na kinakabahan? Ha? Oh, sige, sabihin mo. Kung gusto mo naman, umiyak ka na lang dyan. Okay. Hindi, unang-una po. Naiyak la po ako. Hindi, unang-una po ang katanungan ko. May pera pong dumating sa akin. Lapit mo, hindi na marinig. Yan. May pera pong dumating sa akin. Pero matagal na po itong pinag-usapan namin ng pamangkin ko na padala niya ako ng pera. Nung June pa lang ho yun. Tapos dumating ho nitong buwan na ito, December. Ito po ho ba, sako pa po ba ito sa sinasabi ho ninyong hati? Hati ho kay Saday. Pero hindi ho itong iniiyakan ko. Mayroon pa po akong isang katanungan. Okay, sagutin muna natin yan. Sayang yan . Ano ba yung binitaw kong salita hanggang November 25, So, paglagpas November 25, hindi nasakop yun. Kaya lang, kung gusto mong pagpalain, hatian mo ko. Abot ko po sa inyo. Biro ko na lang yun. Brother Mike, abot ko lahat po sa dapat inyo. yan, kusang loob, maluwag sa loob nyo, masaya kayo. Huwag kayo magbibigay ng sapilitan sapagkat hindi kayo pagpapalain yan. Bukal po sa kalooban ko, Brother Mike. Malaki-liit ka yata yan, Maliit man po ito, pero makakatulong po. Ayan. Pwede, iabot ko na ho ba ngayon? Nakakahiya naman.
Sige, mamaya po rin natin, Ayan Panginoon. na lang ho. Ang pangalawa, Brother Mike, pangalawa ko pong katanungan. Ano ho, di po ba yung anak na may asawa na at ang magulang, hindi na po pwedeng kasama yung anak na may asawa na? Well, sabi sa Biblia, iiwan, anong anak mo? Lalaki, babae? Babae po. Babae, okay. Iiwan ng lalaki, ang nanay at tatay at sasama doon sa babae, silang dalawa magsasama. Hindi na sila dalawa, kundi isa. Now, yan ang nasa Biblia. Kaya of course, kasi sa panahon ngayon, may mga nag-aasawang hindi pa kayang tumayo, nag-asawa na. So, hindi pwede yung babae ang sasama doon sa lalaki. Yung lalaki ang sasama doon sa babae. Kasi Ayan. po, Brother Mike, nag-iisa na lang po ako. Oo. Maiwanan ka mag-isa. Byuda po. Mr. Abyuda ka na. Oho, Ilang taong ka na ba? 50 plus na po. 50? 36. Mukha ka palang 36, ah. Hallelujah. Okay, mag-alala. Di ka maiwanan mag-isa, kasama mo ang Panginoon. Sapagkat sabi sa Biblia, ang asawa ng mga byuda walang iba kundi ang Kristong Panginoon. Ha? Kasi po, Brother Mike, Tapat ang Panginoon sa lahat kaysa sa tao. Brother Mike, hindi pa talaga kami magkakaunawaan ng anak ko eh. Hindi magkakaunawa. No? Pasalamat Magulo ka. po kaming dalawa. Ay, Magulo kayong dalawa. Kailan sumama na siya sa lalaki, sa asawa niya? Kasal na ba sila? Opo. Kasal na pala. Ilan taon ang anak mo? Ano na po siya? 30 na po mahigit. 30? Opo. Pakawalan mo na yan. Sa asawa na yun. Yung kasi yung yung bahay na ho yun, nung kami na po, naumupa lang ho kami. Nung siya ang nagbabayad sa upa nung kami pa lang. Tapos nitong nag-asawa siya, siyempre asawa na po niya ang kasi wala naman po akong hanap buhay eh. Biyuda na rin. Tapos ang asawa na ho niya ang nagbabayad sa bahay. Pero hindi nga kami, ayaw nila, sabi nga nila, ayaw nila akong ihiwalay, pero hindi ho kami magkakaintindihan. Pero Brother Mike, kung sangayunan lamang po ninyo ako na magkaroon na po ako ng bahay at lupa, gusto ko pong bumukod. Gusto mo bumukod? Opo. Gusto ko talaga hong bumukod. Pero ayaw nilang ibukod ka. Wala naman po siya sabi kasi madalas po yung panunumbat sa akin. Tapos sinusumbatan po ako. Okay. Tapos pinauuwi na po ako doon sa mga kapatid ko. Sabi ng anak mo, Opo. puking anak yan ha. Sabi mo, anak, kung hindi ako, wala ka. Ganyan lang yan, ganyan lang yan. Panalangin mo ha. Panalangin mo sapagkat walang hindi nakukuha sa taimtim na panalangin. Una, hindi mo po silang iwanan ng ganyang kalagayan sapagkat sa impyerno ang punta ng ganyang mga anak. Tatandaan niyo, kung mga anak kayo ganyan, napastangan sa magulang, impyerno ang punta niyo. So panalangin mo sila, una sa lahat, na yun ay abutin ng kamay ng Panginoon para maligtas. Kasi maliban sa tayo ligtas, hindi sila nagkakaroon kaluubang tulad ng sa Diyos. Brother Mike, hindi na so, nga yan. panalangin mo yun. Pero kung may pagkakataon ka na magsarili ka. Kaya talagang dapat sila ay Pagpalain niyo po ako na magkaroon na po ako ng tirahan. Pagpalain ka na pa na magkaroon ka Kasi ulit. po, Brother Mike, inaangkin ko na po yun kasi first time ko itong tumayo, harap kayo. Inaangkin ko po, answered prayer na po ako, Brother Mike. Sige. Magtrahe di Buda ka sa Pasko sa ating gobyerno. Opo. Brother Mike, At bibigyan kita ng makakasamang bago. Amen? Amen po. Sige. Sige po, maraming salamat, Brother next. Mike. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Yung mga wala pa, check yun sa Pasko magkakaroon. Ang pangatlo pong magtatanong, Sister Florita Cadiz mula po sa Pandacan, Manila. May inam na pagpupuri sa ating Diyos. Magandang gabi po, Brother Mike. Nagpapasalamat po ako kay Yahweh El Shaddai dahil sa pagkakataong ito, ako po ay nagbakasyon ng 21 days. Mayroon po akong nais sasabihin po sa inyo dahil yung kapatid ko po nasa Taiwan ay nadisgrasya po. Nakasagasa po siya doon. Taiwanese po yung nasagasan niya at namatay.
Ngayon po, nung December 4 ay nag-hearing po sila. Ang ano nila, ang decision po ng korte ay magbabayad po kami 200,000 Taiwan dollar kapalit ng, pag hindi po na ibigay yon sa December 27, kasi yun po itinakda na hearing na final decision na po, pag hindi po na ibigay yung 200,000 Taiwan dollar po ay makukulong po siya ng 2 taon. Iyon po yung tatanong ko po kung ano po ang maitulong niyo po sa amin. Okay. Naipaalam nyo na yan sa ating, meron tayo dyan, ang gobyerno, may representation tayo dyan sa Taiwan eh. Doon po nasikaso po ng MECO at saka MECO, yung kasi nagsiserve din po siya doon sa church, pero sa Catholic din po, nagsakristan siya doon. Ikinupkup siya ng St. Teresa Church doon sa Taipei ngayon. Yun nga, wala siyang trabaho kasi po yung kinita po niya yung yung previous months, sinolder po kasi niya yung bill sa hospital. Kasi ano po yung yung nangyari po sa kanya ay agaw buhay po siyang isinugod sa ospital. Na 50-50 po siya. Pero salamat sa Diyos dahil buhay siya ngayon na survive niya yung 2 operation. Ano yung pakasagasan niya? Aksidente o sinadya? Kasi po, sa totoo lang po, nasa wrong way po talaga siya. Na wrong way po talaga siya. Paliko. Na wrong way siya. Kaya nung nagkasalubong yung 2 motor, yun na namatay yung isa, siya yung buhay. Yung nakasalubong niya ang patay. Oho. So, aksidente. So, ang hatol, either magbayad o makulong. Magbayad po, kasi po 200 po na Taiwan dollar lang po hiningi nila kasi yung naawa po yung judge sa kanya kasi nga po ordinary worker lang siya doon. Tapos wala naman siyang property. Yung judge po nakiusap doon sa pamilya na babaan yon yung halaga kasi kung both Taiwanese sila, ang makukuha talaga na pera doon sa kanya dapat ay naabot ng 1 million to 3 million Taiwan dollar. Oo, yun ay. Di, sundin na lang yung hatol ng huwis. Kung hindi mareraise yung 200,000 Taiwan, 2 taon. Opo. Madali lang yung 2 taon na yun. Buti yung 2 taon lang. Oo, di ba? Yun na lang, panalangin na lang natin na maging matatag siya sa loob ng 2 taon. Pero yung At mababaan pa yung kanyang sentensya. Nagpa-fundraising din po yung yung coordinator nila doon. Oo. Yan naway man ang kalooban ng Panginoon ay Teka muna, siya ba ay nasa loob ng samahan ng El Shaddai? hindi o po iba? sa under sa Catholic Church din po, pero sa Kristan po siya doon. Okay. Sige, malalaman nyo natin ang coordinator doon kung maibibigay sa kanya ng impormasyon doon. Tiyan natin kung matutulong nila. Pero, of course, una natin gagawin, panalangin na malagpasan niya ang kanyang problema. Amen. Diba? Amen. Yung bang sentensya, kung magkano ang maris, yun din na mababawa sa kanyang 2 taon. Pag na-erase po yun, ma-adjourn na po yung kaso. So, kaya na nga, kung hindi ma-raise yun, kung kaya ma-raise, sabihin mo sa na kung ano ma-raise, awasin mo sa sentensya. Di ba? Kasi 200, 2 taon. So, ibig sabihin, 24 months, yung 200 ang equivalent noon. Kung maka-raise kayo ng equivalent ng 4 months, 20 months lang ang kanyang pagkakulong. Okay? So, panalangin natin na ma-raise lahat. Una sa lahat, ma-raise yung 200,000 o mabawasan yung kanyang sentensya. Amen. Okay? Thank you po. Sige. Next. Ang pag-apat po mula po sa Santa Maria, Bulacan, Sister Chuchi Lumitaw. Malakas sa pagpupuri sa ating Diyos sa buhay. Magandang gabi, Brother Mike. Ang katanungan ko po ay tungkol sa share. Kasi po, ang father ko, ito pong November 28 namatay, may naiwan po siyang bahay. Meron pang iba, kaya lang gusto ko po yung sa bahay, makuha yung share. Ngayon po nahiya po ako magsalita sa kapatid ko, sa half-brother ko. Kasi po, bali 3 po ang napangasawa niya. Ang nanay ko ang una, ang pangalawa yung... Bali, ako po ay... Ang ginamit kong family name yung sa tatay ko, sa pangalawa, nung nagpakasal siya, yung sa middle initial. Tapos may pangatlo pa nga po siya. Yung po bang kasal niya sa pangalawa ay valid? Alin yung nagkaroon 3 kasal? Yung nanay? Tatay ko po. Tatay mo? Oo.
nang ikasal ang tatay mo sa una, sino ang unang pinakasalan Yung nanay ko po pala. Mo. Oho. Pagkasal sa pangalawa, patay na ng nanay mo. Buhay pa po. Ay, walang kwenta yung pangalawa. Ngayon po, Brother Mike, may bahay po siyang pinapaupahan. Ngayon, gusto ko pong kunin yung share ko doon. Eh, hindi ko po alam kung paano ko kakausapin yung kapatid ko. Kasi dapat po nung nailibing, after ng libing, mag-uusap kami. Kaso wala naman pong usapang nangyari. So, namatay ng tatay niyo? oh, Brother Mike, dati pong nagtrabaho to sa company trinabahuhan nyo. Kaya lang, yun pong sa EDSA. Ayoko na pong banggitin. So, Gusto ko may pong... karapatan ka doon. Kaya nga po, Lahat Brother... na anak niya may karapatan. Ilan ba ang anak natay mo? Bali, 7 po kami lahat. Oo, 7 kayo lahat maghahati-hati doon. Eh, ang sabi po niya sa mga babae nilang daw ibibigay, bali 4 po kami magkakapatid na babae. May kasulatan ba siyang iniwan na gano'n? Wala po, Brother Mike. Kasi po ang nag-handle po nung mga singilin yung tiya ko po. Eh ngayon gusto kong kausapin na after na nagtanong po ako sa inyo kasi gusto ko pong malaman sa inyo yung opinion nyo kasi... Kailangan mag-usap kayo. Sa una, mag-usap po sa kayo mga kapatid. Ha? Sabihin nyo doon sa inyong mga kapatid na lalaki, na yun ang sinabi ng tatay nyo. Brother Mike, wala po siyang nabiling kasi hindi po kami nagkausap nung namatay. Eh gusto ko po sana, tama po ba Brother Mike na sabihin ko na kukunin ko na yung share ko doon sa bahay? Tama, siyempre. Now, share sa upa o sa halaga ng bahay? Sa upa po. Sa upa? Sa rental po. Kasi marami kayo, kailangan pag-usapan nyo yan. Sino na mamahala? Yung pong step brother ko, yung pa po nga po ang isa, ba't po sila ang siya po ang nirecognize, dapat ako po ang panganay, di po ba? Oo. Kung sinong panganay at saka yung tunay. Ako po kasi, Brother sa Mike, legal na asawa. yun po ang mother ko ang kasal sa legal. Oo. Una kasi noon, maghahabol noon yung nanay mo. Kaso po ang mother ko may asawa na rin, Brother Mike. O kahit na siya may asawa na, may karapatan siya doon sa pag-aari ng tatay nyo. Ang kalahati noon ay sa nanay nyo. Ang kalahati ay sa magkakapatid, sa legitimate and illegitimate child. Kaya kasi yung mga anak sa labas, parehas na ang share niya ng anak sa loob. So, bali po ang mother ko din, kahit may asawa na po, may share pa rin ho sa May bahay. share siya doon. Maliban, i-quit claim niya yun. Ganun po. Yun lang po. Okay. Kasi bukas po, Brother Mike, gusto kong kausapin ng brother ko. Yun na lang po. Yun ang sabihin mo. Sabi mo sa brother mo, pwede ho, gawin niyan, pwede ho ba yung aking share ay Kunin ibigay niyo na sa akin? Pag may sasabihin sa iyo yan. Tapos noon pag-usap-usapan mga kapatid. Kasi kung sinong iniwanan ng tatay mo tagapamahala, yun ang magiging tagapamahala. Kahit po walang kasulatan, Brother Mike. Kahit sila. walang kasulatan. Kasi kung iyon ang iniwanan, ilang buwan na ba namatay tatay niyo? Nung November 28 lang po. Dito lang to, 2006. Ngayon lang? November 28? Oh, Nung buhay pa siya, sinong tumatanggap ng upa? siya po. Siya. Sa account niya. Wala siyang iniwanang Wala po. instruction kung Wala. sinong mamamala sa inyo. Kaya lang po, ang kinakasama niya yung second wife. Yun ang nakatira doon? Hindi po. Yung bahay namin nasa probinsya, wala nakatira. Yung nangungupahan po ang nakatira. Yun ang nangungupahan. Ay, hindi pwede ang second wife doon kung yun ay pag-aari ng tatay niyo at saka ng nanay niyo. Bali po, manay ng father ko sa lolo ko. Hindi po... Lalo na. Basta yung unang kasal, yun ang may karapatan doon sa lahat na ari-arian ng tatay mo. At saka yung mga anak. Yung pangalawa, pangatlong babae, walang karapatan doon. Brother Mike, may tanong pa po ako. Yung po bang mga nare-receive na mga burial, may right po ba ako doon? Wala na. Burial benefits? Yung mga SS? Lahat na benepisyo na tatanggapin ng tatay nyo, lahat na anak ay may karapatan doon at saka yung tunay niyang asawa. Okay? Thank you po, Brother Mike. Sige, Maraming okay. salamat po. Next, may commission ako dyan. Ang panglima pong magtatanong, Sister Veronica Marie Fernandez mula po sa Binangonan, Rizal. Papurihan ng malakas ang ating Panginoon. Magandang gabi po, Brother Mike. Wala pa ho akong 1 taon sa anak ni Yahweh El Shaddai, pero feeling ko po ay 10 taon na. Nagagalak po ako na kahit maikli lang po yung panahon, makakausap po kayo. Ngayon ang tanong ko po, kung ang calling ko ba kung sa pag-aasawa or kasi lahiyo kami na matatandang dalaga eh. So, meron po ako... Ilan taon ka na?
34 po. 34. Opo. Ilan yung mga kapatid mo tumatang dalaga? Ay, di po, mga kamag-anakan ko po. Yung mga tita ko kamag-anakan po. mo. Opo. Okay. Oh, so, both family side po nung sa father ko tsaka sa po sa mami ko. So, parang nagka-cramming po ako. Kasi, Kinakabahan ka opo. na magtatandang dalaga ka. Opo, opo. Huwag mo iniisip yun. Sa Pasko, basta magtrahe ni Buddha ka, magkakaroon ka. Amen. Brother, Malay mo, talaga yun ang in-inspire sa akin. Malaman talaga maraming magkakaroon dyan sa December 23. amen. Amen ba? Oo po. Gusto ko nga, Pipiliin mo lang yung nakatoksidong pulaan sapatos. wala sa... Ngayon po, meron po ako pinapanalangin. So, sobrang sabi ko, kahit magsama lang kami na 15 years, mamatay ako, okay lang po. Basta mapang-asawa ko lang po siya. Huwag mong sasabihin ng ganun. Opo. Maganda ka naman huwag kang kinakabahan ng ganyan. Siguro, sa ganda mo, nag-aalangan na tuloy yung mga lalaki manligaw sa iyo. Oo nga po, pero... Magpapintura ka nga ng iba sa mukha. Ngayon po, baka ho, pag nakausap ko po kayo, ma-answered prayer na po yung Answer panalangin. prayer ka na. Amen. Chuck yun, gwapong tulad ni. Kita mo na. Basta nakatrahi Buddha ka sa December 23. Oh, sige. Yung unang bumati sa iyo, nakatoksido, yun na yun. Brother Mike, meron na po akong pinapanalangin Meron kang pinapanalangin? Opo, natin nga yung picture, papakita ko po sana sa inyo. Sige sa akin yung picture, tutusokin natin ang karayom. Sige po Sige. Kahit magsabi ka sa akin na, oy, Nini, mag-donate ka dito, gagawin ko po. Sige. Ano pong- sige. basta Dala mapang-asawa sa akin ko- picture dito, papanalangin natin yan. Sige po. Saka magdala ka ng karayom. Brother Mike, isa na lang po. Anniversary po namin sa Binangonan. Sana po makadala ko yung kahit 30 minutes lang. 30 minutes lang? Oo. Iksi naman ang 30 minutes na yan. Ay, sige po. Sana po, oo. Sana po loobin ng Diyos. Magdasal kayo na managinip ko. Sige po. Sige, okay. Maraming pong salamat. Next. Opo. Purihin natin, Panginoon. Hallelujah. Ang huli pong magtatanong mula po sa Cainta Rizal, Sister Alicia Nagit. Malakas sa pagpupuri sa ating Panginoon. Ay, salamat sa Panginoon. Nakausap ko kay Brother Mike. Answer prayer na po. Maraming salamat. Brother Mike, meron po akong katanungan na kasi po, ako po ay, ang anak ko nasa abroad po, ay nag-asawa na po siya. At ngayon po may anak siya. Hindi na po siya nagtatrabaho. Pero patuloy pa rin siya nagpapadala sa akin ng pinansyal na tulong. Kasi byuda na po ako. Ngayon po, may nag-covenant po ako dati kay El Shaddai na ang 10% pong padala niya sa akin ay bibigay ko po ng pag-iika po. Ngayon po, hindi ko po kasi nagagawa yun kasi kinuha ko po yung 2 apo ko, isang babae at isang lalaki kasi nag-asawa po uli yung nanay nila na hindi ko naman pwedeng ipasama sa nanay nila kasi dalagitan na po yung apo kong babae at yung isa po ay 10 taon. Ngayon po nasa akin po, ako po nag-aasikaso kanila. Kaya humingi po ako ng payo sa inyo kasi nga po hindi ko natutupad dahil ang pinansyal ay malaki po ang pinansyal na nagagastos namin dahil yung mga bata nga nasa akin. Ganun po. Ayun po, nag-aalala nga po ako na hindi ko nga po nagagampanan yung pag-iika po. Pero ang paglalab offering ko po ay patuloy po. At yun po. Okay. Ganito yun Kaya huwag kayo basta-basta magbibitaw ng panata o pangako sa Panginoon Kasi hindi kayo sa akin nangangako sa Panginoon yan. Talagang mahigpit sa Biblia kung susundin natin Biblia at dapat nating sundin. Sabi sa Ecclesiastes, huwag kayo basta-basta mangangako o mamanalata sapagkat yan ay tinatanggap ng Panginoon. At ayaw ng Panginoon yung hindi tumutupad sa panata. So, ang gawin mo ngayon ay bumalik ka sa Kanya. Manalangin ka ng husto at kayong dalawa mag-usap. Sabihin niyo, Panginoon, turuan niyo po kung ano talaga nararapat ko. Kasi kung kakabahan tayo sa ganoon,
Apo. Eh, hindi naman makakasapat yun sa pangailangan natin yung ikapong bahagi ng Panginoon eh. Opo. Sapagkat laging kakapusing kayo eh. Opo. Pero pag sinunod yung panataan nyo, yung kaba nyo mawawala sapagkat tapat ang Diyos eh. Opo. Higit pa dun sa kailangan nyo ang darating sa inyo. Kahit mag-umpisa po uli ako, Brother Mike. Oo, kaya umpisa ka Ay, salamat manalangin sa sa Panginoon. Kanya. Kausapin mo muna kasi alam mo, nangungusap ang Panginoon sa tao talagang lubos sa puso ang kanyang paglapit sa Kanya. Opo. Tuturuan kayo. Ayaw ko lang kayo ako magturo sa inyo, pero Apo. by this time, you should really now be able to hear the voice of the Lord. Ang Yes. tinig ng Panginoon hindi lang gagaling sa labas. Ingatan nyo yun, ha? Apo. Ang tinig ng Panginoon, kung tinanggap nyo sa inyong puso ng lubusan, nanggagaling sa ating kalooban, sa loob. Tinatawag na inner prompting of the Spirit, kasi tayo ay tahanan ng Espiritu Santo. Mangungusap yan dyan. Kahit anong oras gisingin kayo. Ako nga, minsan, alanganing oras, ginigising. Opo. So, dalhin nyo sa panalangin, kausapin nyo na parang naririyan siya. Opo. The way you talk to your father, the way you talk to your friend. Minsan makikita ka na kasambahay mo, may kinakausap ka sa puno ng kahit pagtatawanan ka. Pero hayaan mo sila, sapat hindi na nakikita yung kinakausap natin eh. At pag nasanay na kayo sa ganyan, magugulat kayo, talagang nangungusap ang ating Diyos. At saka po, Brother Mike, yung ano po, yung kasi kakamatay lang po ng mother ko ng last week po. Ano po, yung binigay na po namin doon sa isang pamangking ko, yung bahay na pinatayo po namin sa nanay ko. Kasi sila po ang halos malapit doon. Sila po ang kasakasama sa bahay. Ngayon po, ang tanong ko, Brother Mike, kasi yung mga abuloy at mga ang anak ko pa rin ang sumagot sa lahat ng gastos, sa lahat-lahat po ng gastos ng nanay ko. Yung mga abuloy po na yung kapatid ko rin ang humahawak, ay hindi naman niya sinulit sa amin, hindi man lang tinanong kung sinabi kung magkano lahat. Pero sa amin baliwala na yun. Gusto ko lang humalaman na hindi ho ba masama yun? Hindi naman masama yung alamin. Alamin nyo lang. Tanungin nyo. Kung sakali po, Brother Mike, na hindi na rin namin alamin, hindi naman Pwede makakasama sa kanila yun. Hindi na makakasama sa kanila yun. Pero paalalahanan nyo lang sa kanila. Alam kasi walang lihim na hindi nabubunyag eh. Opo. So, mabuting palalahanan nyo para wala kayong palaisipan. Kasi kung sabihin nyo, wala kaming pakialam doon, pero nasa palaisipan nyo, hindi maganda yun. Kailangan yung pag-usapan para tuluyang mabura sa inyong isipan ang haka-haka. Opo. At saka, Brother Mike, kasi nga, nung malaman nila nanay ko ganon, para nag-alala sa akin mga anak ko, sabi, kung pwede raw magpa-check up din ako, baka kasi nung nakaraang buwan po, 2 buwan na nakakaraan, nag-80/60 po ang blood pressure ko kasi nanibago po siguro ako dahil ako nag-aasikaso sa mga apo ko. Na-pressure ka lang Alas noon. 4 pa lang gising na ako. Ako Pero lahat ganito yan, nag-aasikaso. may nararamdaman kayo sa hindi, kailangan nagpapacheck up kayo. Opo. Kasi minsan biglang nabubulagtaan na lang sapagkat hindi yung mga bagay na sakit na dapat maagahan, Opo. hindi nakikita, kaya nabibiglaan na lang. Wala pa sa takdang panahon, namatay na. So, kailangan kung kaunti lang naman yung sinisingil lang mga doctors pa-check up. Pa-check up kayo at least twice a year. Opo. Karoon ka ng check up. Huwag niyo kakalimutan sa pagkat-ibig din ng Panginoon humaba ang ating buhay. Amen. Tapos para hindi kayo nag-iisip, kasi mayroon ko yung aking isang vice president ko sa kumpanya noon, yun, may pilosopo yun eh. Sabi niya, mapapacheck up niya, mamalaman ko pa ako'y mamamatay na, mabuti mamatay na lang ako bigla. Alam niyo, namatay nga bigla. Nga pala, Brother Mike, nung yung marami naman chinek up sa akin, ang ECG ko, may na-trace sila na heart enlargement. Yun yun po ang, at saka meron pa raw check upin ako ng mga group of specialists sa baka next week ko po ako Patingin ka lang. Patingin ka lang. Mike, Ganito yan, minhi po ako experience ko yan eh. Nung ako'y magpa-check up,
at nalaman yung sakit sa puso, naku, ninervyos na ako. Oras-oras sinihipo ko yung aking pulso. Pag hindi ko nararamdaman yung pulso ko, akala ko patay na ako. Kaya, so huwag kayo maninervyos sapagkat anyway, tayo ay may Diyos na nakakaalam ng lahat ng ating kalagayan. Amen? Yes, Lord. So, watch and pray. Yan nga ang tema natin sa araw ng Linggo sa Lunita, watch and pray. Yes, Lord. Magbantay at manalangin. Marami tayong dapat bantayan, no? At yan ay ituturo ko sa Lunita, ano't ano ang ating dapat bantayan Opo. para humaba ang ating buhay at Amen. para maging masagana at maligaya ang ating buhay. Brother Mike, hihingi po ako ng panalangin na sa inyo. Oo. Para sa, yun nga po yung sinabi ko sa inyo, at saka sa check-up ko sa ano. In Jesus' name, wala kang sakit. Amen! Thank you, Amen. Lord! Hallelujah! Makas ko na. Amen! Ay magsaya at tumawi. Ang Pasko ay tumawi. Tao ay magsiaw. Magagandang dahil sa Diyos ay pag-ibig. Si Kristo ay isip, pinagmamaling ng sigala. Ang bawat isa ay nagsipag ng loob ng damigala. Ang buhay nagkakong buhay, ang maligaya ang ating bayan. Tayo sikap upang makamtan natin ang kasagayan. Tayo ay magsiaw, ang mundo'y tahimik. Araw ay sumpa, sa nadulot ng lahat. Tayo ay magmahal, at sundin ang itong aral. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan. Ang ay nagpagong buhay ng lumikaya ang ating bayan. Tayo magsikap upang makamtan natin ang kasagayan. Tayo ay magsipaw, ang mundo'y tahimik. Araw ay sumapi, ng sanggol na dulot ng lahat. Tayo ay magpapala, at sundin ang ditong aral. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan. Makamtan natin ang kasagayan. Ang lahat ay magsiawi. Tayo ay magsiawi. Ang mundo'y tahimik. Araw ay sumapi, ng sanggol na dulot ng lahat. Tayo ay magpapala, at sundin ang ditong aral. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay Purihin natin ang Panginoon. Okay? Balikan natin ating munting araw ngayong gabi hango sa Matthew 12, 33-37. Sinabi ng Panginoon Kristo, ipalagay ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang bunga nito. At ipalagay naman ninyong masama ang punong kahoy kung masama ang bunga nito. Sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Kayong lahi ng mga ulupong, paano kayo magpagsasabi ng mabubuting bagay, gayong kayo'y masasama? Sapagkat kung ano ang bukang bibig, iyon ang laman ng dibdib. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinabi niya, sapagkat ikaw ay pawawalang sala o parurusahan
batay sa iyong salita. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Now, ito ay madalas binabalikan ko sapagkat ito po ay mahalaga ang tungkol sa salitang binibitawan natin araw-araw. May 7 bagay akong dapat nating malaman at tandaan tungkol sa kapangyarihan ng bawat salita na mamumutawi sa ating bibig. Ang mahalaga rito, ang sinabi ng Jesucristo, tandaan nyo na sa araw ng paghuhukom, tayong lahat ay haharap sa hukuman, sa dakilang hukom. Si Kristo na naparito bilang tagapagligtas ay muling magbabalik bilang isang hukom. Isang hukom na. Kaya tayo hahatulan, sabi doon sa Biblia, ayon sa ating winika habang tayo ay nabubuhay. Kaya tayo madalas may sinasabi ko, totoo pala ito sa Biblia, na ang bawat tao mayroon recorder sa sa Panginoon. So lahat na ating ginagawa ay recorded, lahat na ating inisip, lalo na yun lahat na ating winika. Noong una, tayo po ay nasa dilim. Kaya di natin alam, basta may sinasabi tayo, gusto nang sabihin, sasabihin natin, hindi natin alam ang repercussion nung ating binibitawan. Amen ba? Now, bakit magulo ang mundo ngayon? Bakit magulo ang lipunan natin ngayon? Bakit magulo ang sambahayan ngayon? Dahil yan sa mga salitang hindi natin iniisip, ating binibitiwan. Yung dating samahan na masaya ay nagiging magulo, nagiging malungkot, masalimuot. Kung susugin natin yan, nagsimula lang yan sa isang napakaliit na salita na nasaktan ang nakikinig. Nasusunod niyo ba? Now, sinabi ng Panginoon sa talinghaga, makikilala natin ang isang puno ng kahoy kung iyan ay mabuting kahoy sa bunga. For example, mangga. Hindi lahat na mangga ay matamis. Pare-parehas ang kulay, tingin sa labas, pare-parehas. Pero pag tinikman mo, may mapait, may matamis, may maasim. Diba? So, ganun din yan sa mga gawain tulad nito. Unang tingin natin, tila baga maganda. Pero pag tinikman mo at pinasukan mo na, magugulat ka. Iba pala. Kaya hindi masasabing pare-parehas din yan. Kaya madalas sinasabi ko, hindi maaari magpera-parehas kahit ang luto hindi nagpapare-parehas. Yung lutong pansit ni Juan, itapat mo dun sa lutong pansit din ni Pedro, may pagkakaiba yan. Bakit? Nasa touch sa gumagawa noon. Now, so ang tao, makikilala natin kung ito'y mabuting tao sa salitang bibitawan yan. Kaya madalas sinasabi ko, gusto makilala kung sinong tao yan, 2 paraan lang yan. Lasingin mo. Pag lasing-lasing na yan, magkukwento na yan yung katotohanan kung ano mayroon yan. Pag maraming sama ng loob niyan, ilalabas na lahat ng sama ng loob niyan. O di la kaya, gulatin mo. Gulatin mo. Pag nagulat yan, lalabas na sa bibig niya kung anong nasa sa loob niya. Makikilala mo yung kung anong pagkatao noon. So, alamin natin ngayon ang kahalagahan ng binibitawan nating salita, the power of speech. Mag-ingat tayo sa bawat salita nating sasabihin, biro man o totoo. Biro man o totoo. Kasi kadalasan nagbibiro tayo, pero hindi pala nararapat yun. Magbiro man tayo, kailangan yung makabubuti sa nakikinig at makabubuti rin sa iyo. Amen ba? So kung ibig mong maayos ang buhay mo, pakinggan mo ang aral na ito. Makikita at masasalamin ito. Kaya minsan may nagsasabi, na nakikinig sa radyo, sabi niya, ito si Bilari pakialam sa buhay ko. Pero nakikinig yan, no? Bakit? Kasi tinatamaan siya. Sapagkat ang salita, lalo na salita ng Diyos, parang balaraw yan. Magkabila ang tama niyan. Kabila ang talim niyan. So ito ay hango sa salita ng Diyos ang aral na ito. Ang kapangyarihan ng bawat salitang bibitawan ng ating bibig. Know that
a person's speech or talk has an enormous influence for good or for evil. There are certain things we ought to know about the words we speak. Ito ang dapat natin mga alaman. Una, know that by your words you will be judged or justified or condemned. Tandaan nyo, na sa pamagitan ng ating salitang bibitawan, either tayo ay ligtas, maligtas, o pawalang sala, o tayo ay ikulong. Hatulan tayo. Yan sinasabi ng Panginoong Kristo doon sa Matthew 12:36-37. But I tell you that men will have to give account on the day of judgment for every careless word. Careless word. Ano ba ibig sabihin ng careless? Yung hindi inisip. Hindi inisip. Basta, wake at salita tayo ng salita. Hindi natin inisip yung repercussion ng salitang yon. Mayroon dyan yung malulutong, magmura. Diba? Malulutong, mamintas. Kahit yung pamimintas, malaking pananagutan yan. Maalam nyo kung bakit. Halimbawa, pintasan nyo ko. O sino man sa ating pintasan natin, ang pinipintasan natin ay yung may likha sa atin. Nalirig nyo ba yun? Sapagkat ang Diyos ay hindi po gumawa ng pangit. Iba-iba lang ang hugis natin, pero sa mata ng Diyos, maganda yan. Maring ang tingin mo nun sa pango sa'yo, pero sa Panginoon, maganda yan. Amen ba? Maring ang tingin natin dun sa duling, hindi na maganda, pero sa Panginoon, maganda yan. Dalawa nakikita niyan. Amen ba? Kaya kita nyo, kaya huwag tayong mamimintas. Sapat ayaw ng Panginoon yan. Sapat ang pinipintasan natin ay ang may likha sa atin. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay? For every careless word they have spoken, we have to give account for that. For by your words you'll be acquitted, or by your words you will be condemned. So, unang tandaan nyo, ang kaligtasan mo, o kapamakan, nandyan sa maliit na dila mong yan, tanda mo yan. Kaya bago tayo magsasalita, iisipin nyo ng mabuti. Ang demonyo, ang hilig niyan mag-udyok. No? Pag may nakita ka naman, tingnan mo niya, uslinan siya niyan. Ano ba? Oo. Kaya, huwag kang sasangayin sa mga nakukuha na yan na nagsusul-sul sa'yo. So, iingatan natin, buhat ngayon, iingatan nyo, papanalangin nyo muna ang salitang bibitawan nyo. Pakikita ko hanggang mamaya-maya ang kapangyarihan ng bawat salita. It can be for good or for evil. Now, second, know that every word you say or speak has the power to kill or to give life. May kapangyarihan ang ating salitang pumatay o magbigay buhay. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Proverbs 18:21 says, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Ang buhay at kamatayan ay sa dila ng kasalalay. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Sabihin nyo, buhay. Okay. Now, without our knowing it, kung ano ang lagay ng buhay nyo ngayon, ang pinagmulan niyan ay ang inyong maliit na dila. Maliit na dila ang pinagbubuhatan niyan. Ang nagdidireksyon pala ng ating buhay, hindi natin alam, mula nang tayo maliit pa, yung lahat na sinabi natin. For example, ayan, yung tumayo dyan. Nakita ko, may itsura maganda, di ba? Pero dahil naisip niya na lahi nila yung tumatandang dalaga, pakiramdam niya, sinasabi niya lagi, wala, hindi ko makapag-asawa. Tatandang dalaga ako. So 34 na siya ngayon. Pinatutunayan lang nung kanyang sinasabi. Araw-araw. Diba? Pero ngayon binago na niya. Sabi niya, basta makaharap ko lang si Brother Mike, magkakasawa ko. Panindigan mo yung, gandahan mo ang trahe di Buda mo sa December 23. Amen ba? Pakinggan nyo ang nasusulat sa James. Alam ang Biblia, naririto na lahat. Pinag-aaral ko unti-unti ang Biblia, naririto lahat sa Biblia na. Kung anong gusto mo, hanapin mo sa Biblia.
Masusumpungan mo. James chapter 3 verses 1 to 12. Babahay ko sa inyo ang mahalagang talata dito. Not many of you should presume to be teachers, my brothers, because you know that we who teach will be judged more strictly. Now, mag-iingat daw tayo, hindi sa atin maaaring maging guro. Sapagkat yung nagtuturo, pagkatapos iba naman ang ginagawa, baliktad sa kanyang tinuturo, mabigat ang parusang tatanggapin. Bakit kanyo? Maraming bumabagsak sa pampalataya dahil doon sa mga tagapagturo. Tinuruan yung nakikinig na huwag magsisinungaling, pero na-discover nung nakikinig na siya palang nambero nagsisinungaling. Tinuruan yung nakikinig na kasalanan yung mga lonya, pero siya pala tatlong natatagong babae sa buhay niya. Amen ba? Kaya mahirap po maging tagapagturo. Mahirap. Kaya sabi sa akin lagi ni Sister Belen, ingat ka sa mga sinasabi mo, sapagkat at nakikinig sa'yo, pag sinabi mong talon, tatalon. Kita mo yan? Pag sinabi mong sigaw, sisigaw. Kita mo ay kapangyarihan, di ba? Hallelujah. Pero bakit naman kayo sumusunod? Kasi ang pagkakaisa ay may kapangyarihan din. Amen? So wag kayong sunod ng sunod. Baka yung masundan nyo ay kung saan kayo dalhin. May tinanong doon sa Nasugbo. Ngayon, may issue ngayon malaki sa bayan natin, di ba? Okay. May tinanong doon, kayo ba ay sasama sa Lunita pag niyaya kayo ni Brother Mike nyo? Sagot niya, sabi niya, basta sinabi ni Brother Mike, sundin namin. Bakit? Sapagkat nakabubuti sa amin. Totoo ba? Yun. Basta nakabubuti at nasa ayos lang, iyon ang kalooban ng Diyos. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. Not many of you should presume to be teachers, because you know that we who teach will be judged more strictly. We all stumble in many ways. If anyone is never at fault in what he says, he is a perfect man, able to keep his whole body in check. Sabi niya, if anyone is never at fault in what he says, kung mayroon sa ating hindi nagkakamali sa kanyang biniwika, iyan ang taong matuwid. Marunong siyang kontrolin ang kanyang buhay. Patutungo yan sa buhay na nakalaan sa kanya ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? Okay. When we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can tame the whole animal. Or take ships as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boasts. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. The tongue is also a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole person, sets the whole course of his life on fire, and is itself set on fire by hell. Okay. Now, sabi dito, ang kabayo, pag nilagay mo ang bibig ng bukado, kahit maliit yan na pisi, lubid, kung saan mo hatakin ang lubid, doon pupunta ang malakas na kabayo. Diba? Nakita niyo ang mga kumakarira. Ang kontrol ng takbo niyan, naroroon sa rinda. Yan. Ang barko, ang laking barkong yan, para doon sa mga marino, ang nagdidireksyon yan, maliit na timon yan. Timon. Kung saan igigiwang yung timon, doon pupunta yung maliit na barko, na ididireksyon malaking barko sa magitan ng timon. Ang buhay ng tao, ganun din daw. Later that we know that the small part of our body, which is dung, yung dila natin, iyan ang nagbibigay direksyon sa ating buhay. Either sa kapahamakan o sa kabutihan. Either sa kahirapan o sa kasaganaan. Either sa kapayapaan o sa kaguluhan. Nasusunod niyo ba?
kung ano lang nangyayari sa ating buhay, examine ninyo. Nagsimula yan doon sa inyong salitang binitiwan na tinatawag na careless word. Salitang binitawan natin, hindi tinmalay, ba't ako nagkaganito? Pero kung sususugin nyo, mga nakaraang taon, mayroon kayong binitawang salita na siyang nagdala sa inyo sa inyong kinalalagyan ngayon. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Now, huwag kayong mag-alala. Kasi marami nag-iisip na kayo, ay paano tayo ngayon? Paano ko ngayon? Paano ko babawiin yung aking mga sinabi noon para ngayon mai-redirect ko ang aking buhay? May paraan pa ba doon? May paraan pa ba? Mayroon, ituturo ko sa inyo. The tongue is also a fire, a wall of evil among parts of the body. It corrupts the whole person, sets the whole course of his life on fire, and is itself set on fire by hell. See? Little that we know, bago tayo isinilang mula sa pamagitan natin pananampalataya kay Kristo Jesus, yung ating buhay o dila ay demonyo ang nagpapalakad. See? Demonyo nagpapalakad. Kaya madali tayong napapaaway. Kasi ang demonyo mahilig sa awayan. Ang bilis nating magsalita ng bagay na literon pagsisisihan natin. Pero sa taong pinapatnubayan ng Espiritu Santo, ang isang bunga ng Espiritu Santo ay tinatawag doon na self-control. Self-control. Kahit inuudyo kang kana, hindi mo basta-basta masasabi ang salitang hindi ugma sa nakikinig at sa iyo. Amen? Mayroon ka na tinatawag na pagpipigil sa sarili. Ang unang pinipigil niyan ay una ang ating emosyon, sapagkat kapag tayo nadalang ating emosyon, kung ano ang laman ng ating puso, siya ang lalabas sa ating nguso. Amen? Kaya, madalas sinasabi ko, huwag kayong magtatanim ng sama ng loob sa inyong dibdib, sapagkat sabi sa Biblia, kung ano ang laman ng ating dibdib, siyang magiging bukang bibig natin. Amen? There is no other way kundi ilabas yun. Ilabas yun. Now, the process of course of us getting out of that situation is through the sacrament of confession. Iyan ang importansya sa ating panampalataya, yung sakramento ng confession. The purpose of confession is to bring out all the bad things inside us. Confess out. Inilalabas. Kasi may mga taong hindi na kumikibo, may asawa dyan, mag-asawa dyan, 7 buwan na, 6 na buwan na, 10 buwan na, hindi nagkakabati. Kasi dinadala lang sa dibdib niya. Ayaw ngayon ihayag. I-confess. Now, hindi pwedeng taglayin natin ang sama ng loob sa ating asawa, sa ating anak, sa ating apo, sa ating biyanan, sa ating balae, kung kanino pa man na tao na lumagpas ng maghapon. Sapagkat iyan po ay parang puno ugat ng akasya o ng baliti, na humahaba ang ugat. Dumadabi ang ugat niyan sa ating puso hanggang sa bumibiyak ng ating puso. Ang nagtatago ng sama ng loob, lumalabas sa mukha, sumasama din ang mukha. Bata pa, mukhang matanda na. Amen? Sariwa pa, mukhang tuyot na. Amen? Ngayon, paano mo mawawala yan? Aba, kailangan yung taong kung kanino ka nagtaglay ng sama ng loob, kausapin mo. Ihayag mo yung sama ng loob mo hanggang sa mailabas mo lahat. Pagkatapos, manalangin kayo sa isa't isa para makalaya kayo sa kanyang kalagayan sapagkat yan po ay multo sa buhay mo. Maski anong pagtatago mo dyan, you cannot hide from yourself. Hindi ka makapagtatago sa sarili mo sapagkat taglay mo yan sa puso mo. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Then,
All kinds of animals, birds, reptiles, and creatures of the sea are being tamed and have been tamed by man, but no man can tame the tongue. Mahirap pala ito swituhin, ano? Lahat daw na animal, sa lupa at sa dagat ay napaamo ng tao. Nakakita kayo ng buwaya na inaalagaan. O kaya nakakita na kayo ng leon na inalagaan ng mga nag-aalaga. Napapasunod nila ang leon, napapaamo nila yan. Subalit, ang ating maliit na dila, yung mga taong magaling mag-tame ng mga animal, subukan nyo. Hindi niya kayang supilin ang kanyang dila. Totoo lang. Amen ba? So paano yan? Di lagi tayo mapapahamak. Hindi. May paraan dyan. Sa mga ordinaryong tao, mahirap supilin ang dila. Subalit sa taong nakipag-isa kay Kristo at hinayaan niya ng Espiritu Santo ang siyang mamayani sa kanya at manahan sa puso niya, magugulat na lang kayo. Yung malutong na sinasabi nyo noon na salita, hindi nyo na maski sa biro mabibigkas. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. All kinds of animals, birds, reptiles, and creatures of the sea are being tamed and have been tamed by man, but no man can tame the tongue. It is a restless evil. Ano? Ito daw dila natin ito, restless evil. Ano ba restless evil? Yung hindi mapalagay, demon yung hindi mapalagay. No? Basta kung ano rin sinasabi na niya, basta may mapakachismis yan, ako, lalabas yan. Full of deadly poison. Poisonous ang namumutabi dyan sa bibig natin na yan. With the tongue, we praise our Lord and Father, and with it, we curse men who have been made in God's likeness. Out of the same mouth came praise and cursing. My brothers, this should not be. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? Sabi daw, maliban na tayo ay lubusang sumuko at ipagkatiwala ang ating sarili sa Espiritu Santo, yung ating bibig nagsasabing, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Pag nakita yung nangutang sa kanya, mumurahin. Hallelujah. Diba? 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 Oh, amen. Diba? Hindi daw pwede yan na magsama dyan. Hindi pwedeng pag magpapala ka patapos magkakars ka. It should not happen. Lalo na tayo mga nangangaral ng salita ng Diyos o tayo mga nakinig na ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng bumukal sa ating bibig ang pamimintas at pagpupuri. We cannot curse and bless at the same time. Out of the same mouth, hindi pwedeng sa isang bukal daw, spring, bumukal ang tubig tabang at tubig alat. Hindi pwede yan. Kung tubig tabang yan, tubig tabang talaga. Kung tubig alat, puro tubig alat yan. Hindi naghahalo. Nasusundan niya ba? Hindi pwedeng maghalo sa isang bote ang Coke at Pepsi. As simple as that. Amen ba? Anong pangalan na yan? Kopsi. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to God. So my brothers, this should not be. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? My brothers, can a fig tree bear olives, or a grapevine bear figs? Neither can a salt spring produce fresh water. Kaya kung ano ang puno, siya ang bunga. Amen ba? Yan. Mapusubukan nyo lang yan. Pag nilinis nyo ang inyong puso sa lahat ng galit, puot, hinanakit, sama ng loob, magugulat kayo. Lahat na mumutaw sa bibig nyo, pagpapala. Pagpapala. Pagpapalaan nyo nakikinig, pagpapalaing ka rin. Basta tatandaan nyo, bawat salitang ating bibitawan, binhi yan. Binhi. Nababalik sa'yo.
Babalik sa iyo. If you want to become good, be sure that every word that comes from your mouth is good. If you want to become blessed, be sure that every word that comes from your mouth is blessing to others. When you bless others, you will be blessed by God. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Third, know that every word we speak can either bring joy or sadness to you. Tatandaan nyo, bawat salita, biro man o totohanan, na inyong sasabihin ay inyong aanihin. Kung salitang makabubuti, aani kayo ng kabutihan. Kung salitang makasasakit at hindi makabubuti, tiyak kayo ay aani ng kayo rin ay masasaktan. You will suffer from it. Amen ba? Kaya kailangan yan talagang iniingatan natin ang mga sasabihin natin. Bakit nga ba ako ay lumantad ngayon at nakialam sa ating mga kongresista? Dahil sa nangyayari sa kongreso, hindi na maganda ang pangitain. At kung ito ay pababay at walang mag-iimik nito, kawawa ang ating bayan. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Napupunan nyo naman, ako'y bihirang pumuna sa mga nangyayari sa ating paligid. No? Akala kasi nila, ako okay lang sa mga nasa pamamalaan. Ako, filosofiya ko kung ano sa Biblia gawin natin. Sabi sa Romans 13, igalang ang mga namumuno ng bayan at ipanalangin para hindi sila gumawa ng masama sapagkat makakasama yun sa taong bayan na kanilang pinamumunuan. Subalit kung sila po ay ginagamit na ng kasamaan, hindi pwede natin siyang pabayaan sapagkat ang bayan ang mapapahamak. Amen? Ngayon, mamaya ituturo ko sa inyo ang kapangyarihan ng salitang binibitawan sa tamang panahon. Tamang pagkakataon. Pag ito ay sa tamang panahon at pagkakataon natin binitawan, makikita nyo, sasamahan tayo ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, words we speak can either bring us joy or sadness. Proverbs chapter 12 verses 13 to 14 says, an evil man is trapped by his sinful talk, but a righteous man escapes trouble. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig. Ngunit ang matuwid ay malayo sa ligalig. Narinig yun? Ulitin ko, ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig. Ngunit ang matuwid ay malayo sa ligalig. Ang kakamtan ng tao ay batay sa gawa o salita. Bawat isa ay tatanggap ng karapatang gantimpala. Amen ba? Okay. Gagantimpalaan tayo ng Diyos sa dalawang bagay. Sa ating sinasalita at sa ating ginagawa. Kailangan magkasama yan. May mga taong iba yung sinasabi sa ginagawa. Kailangan magkasama yan. Gagantimpalaan tayo, parurusahan ng Diyos ayon sa ating ginawa o ayon sa ating sinalita. Parehasan may karampatang gantimpala o kaparusahan. Proverbs chapter 18 verses 6 to 8 says, a fool's lips bring him strife, and his mouth invites a beating. A false mouth is his undoing, and his lips are a snare to his soul. The words of a gossip are like choice morsels. They go down to a man's inmost parts. Ang pagsasalita ng mangmang ay humahangga sa kaguluhan, pagkat ang salita niya ay laging may bantang taglay. Yan. Yung salita ng mangmang laging nagbabanta. Nagbabanta. Nagbibigay ng... ang bibig ng masama ang maghahatid sa kapahamakan, at ang labi niya ang maglalagay sa kanya sa kapanganiban. Ang chismis ay masarap pakinggan, gustong-gusto ng lahat na pag-usapan.
subalit humahantong sa kaguluhan. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Fourth, know that every word you say or speak can destroy or bring life to other people. It can encourage or discourage. But as believers, instruction in the Bible is we should encourage one another. We should not discourage. Ha? Alam ang demonyo ganito. Pag ang aral ay makabobote sa iyo, he will discourage you to put it into practice. Nasundan niyo? Pag ang aral na inyo narinig ay makabobote sa inyo, nanakawin agad yan ng demonyo. Sapat ang salita na Diyos ay binhi, mabuting binhi. Mabuting binhi na inasik ng Panginoon sa puso ng tao. Subalit, may magnanakaw. Ang demonyo, ayaw niyan tayo ay makasama sa karyaan ni Yahweh El Shaddai. Ayaw ng demonyo na tayo ay umasinso sa buhay. Ayaw ng demonyo na tayo ay matahimik sa buhay. Ayaw ng demonyo na tayo ay magtaglay ng kagalakan habang nabubuhay. Gusto niyang guluhin tayo ng guluhin. Kaya yung salitang naririnig nyo, either i-discourage kayo na iyon ay paniwalaan at sundin, o dili kaya isturbihin kayo na hindi nyo marinig. Ha? Kakalibitin kayo ng demonyo, umupo ka na. Upo ka na, sabi ng demonyo. Matagal yan. Ang itsura niya ni Brother Mike, gaganahan yan, matagal yan. Diba? Purihin natin, Panginoon. Purihin natin Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Know that every word you say or speak can destroy or bring life to other people. It can encourage or discourage. In whatever happens, you have to share the blame or praise. Okay. Ano man palang ating sabihin, may epekto sa nakikinig. Kaya lang, bahagi tayo sa mangyayari sa buhay niyan. Pag yan ay yung masinso, kasama ka sa pag-asinso. Pag yan pinagpala, kahati ka sa pagpapala. Amen? Pag yan naman ang pahamak, kahati ka rin sa kapahamakan yan. Amen? Kaya ako hindi ko nagsasabi na mapapahamak kayo. Diba? Basta kayo sumunod, mapapaigi kayo. Pagpapalaing kayo. Diba? At matutuwa ang Panginoon. Sabi sa atin, Panginoon, come and share with me. Share with me your master's happiness. Diba doon sabi niya, ikaw ang mabuting lingkod, mabuti at magaling, tapat na katiwala. Sabi niya, napagkatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan sa malaking bagay, halika, maghati tayo sa aking kagalakan. Diba? Ang Panginoon sinusulo niya ang kagalakan. Hinahatian niya yung nagbigay sa kanya ng kagalakan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Proverbs chapter 55 verses 20-21 says, my companion attacks his friends. He violates his covenant. His speech is smooth as butter, yet war is in his heart. His words are more soothing than oil, yet they are drawn swords. Okay. Itong taong dati aking kasamahan, yaong kinalabay mga kaibigan. Ang kanyang pangako'y hindi iginalang. Ang dulas ng labay parang mantikilya, ngunit nasa puso yaong puot niya. Ang mga salita'y animo panghaplas, ngunit parang sundang antulis at talas. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Proverbs chapter 10 verses 18-21 says, he who conceals his hatred has lying lips. He who conceals his hatred. Ang taong nagtatago ng sama ng loob, kasinungalingan ang laging lalabas sa kanyang bibig. Tinatago eh. Tinatago eh. Sasabihin, kumusta ka na? Anong sagot? Happy and prosperous. Sabi niya, happy, salamat sa Diyos, happy and prosperous. Pero ang mukhang happy ba? Ha? So nagsisinungaling. Kasi may nakakatago na sa kanya sa dibdib niya. Eh. He who conceals his hatred has lying lips. And whoever spreads slander is a fool. When words are many, sin is not absent. Pag tayo pala masalita, siguradong tayo ay
magkakasala. But he who holds his tongue is wise. The tongue of the righteous is choice silver, but the heart of the wicked is of little value. Okay. The tongue of the righteous is choice silver. Ang salita ng isang taong matuwid, bibihira lang mangusap yan. Subalit kapag yan ay nagsalita, magbibigay kaluguran sa mga nakikinig. Magbibigay biya sa mga nakikinig. Magbibigay kalakasan at pag-asa sa mga nakikinig. Amen ba? Pero yun, galing naman doon sa taong masama, naku, babagsak ang mga nakikinig. Ha? Kasi kung masama yung salita ng binitawan, siyempre yung nakikinig sasama din. Di ba? Kung galit, galing sa galit, yung nakikinig, uuwing galit din. Amen ba? Ano gusto nyo? Umuwing galit o masaya? Ayan. But he who holds his tongue is wise. The tongue of the righteous is choice silver, but the heart of the wicked is of little value. The lips of the righteous nourish many, but fools die for lack of judgment. The lips of the righteous nourish many. Ano ibig sabihin nun? Ang nagtanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Kita nyo na? Nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala. Ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pagkilala. Amen? Pag tayo tahimik lang, huwag kayo masyado masalita, tahimik lang kayo, nakikinig lang kayo, iisipin kahit hindi nyo alam, iisipin na nanonood sa inyo, matalino itong taong ito, walang masabi. Ano ba? Pero kung masalita ka, nako, malalaman agad, wala ka palang nalalaman. Diba? Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga. Biro mo yan? Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga. Ano naging sabihin yan? Yung dila ng matuwid, pag sinabing pagpapalain ka, 10,000 bukas, 10,000 bukas yan. Amen ba? Hallelujah. Hati tayo, ha? Sino nagsabing hati tayo? May 10,000 kayo bukas. Amen? Okay. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga. Ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kapara. Hallelujah. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang. Ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Hallelujah. Matigas, matindi, ano? Yan. Fifth, know that there is an appropriate time to speak. Know when to talk and when to be quiet. Yan. May panahon ng pagsasalita. Diba? For example, may problema ka. Yan, problema sa kapatid. Problema sa magulang. Problema sa biyanan. Problema sa kaibigan. Problema sa teacher. Huwag ka agad-agad lalapit o magsasalita. Hanapin mo ang tamang panahon. Kasi pag wala ka sa tiyempo, away ang aabutan yan. Sa halip na ikaw ay nabahaginan, nawalang ka pa. Amen? Sa halip na ikaw ay nakinabang, nawalang ka pa. Kaya may timing ang lahat. Lahat ay may timing. Okay. In Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 8 says, there is a time for everything, and a season for every activity under heaven. There is a time for everything. Lahat ay may kanya-kanyang panahon. A time to be born, a time to die. A time to plant, a time to uproot. A time to kill, and a time to heal. A time to tear down, and a time to build. A time to weep, and a time to laugh. A time to mourn, and a time to dance. Iba dyan, always morning. Wala ng afternoon. Amen? Hallelujah. Mula na mawala ng isang bagay, He is always morning. Always morning. A time to weep, always crying. A time to laugh. May panahon ng pagtawa, may panahon ng pag-iyak.
A time to scatter stones and a time to gather them. A time to embrace and a time to refrain. May panahon ng pagyayakapan. Huwag naman puro yakapan ng yakapan. Yakap na lang kayo yakap, wala nang may saing. Amen? Hallelujah. Kaya may panahon sa lahat ng bagay niyan. Tumatabang yan pag laging yakap ko yakap. Tichimpuhin nyo. Gagawa ko ng istorya sa buhay. Amen ba? Make your life, color your life. Ika nga. Kaya mag-asawa, for example, sasabihin siya, oy, waka na, matanda na tayo. Matanda na. Kung kailan nga kayo tumatanda, kailan kulayan nyo ang buhay nyo. Amen. Tingnan mo si Abraham at si Sarah. Maski sabi ni Sarah, maski si Abraham ay matanda-matanda, sabi lagi niya kay Sarah, pagdating ng gabi, honey, bukas may anak tayo. Sabi naman Sarah, ikaw naman, wala ka nang nagagawa. Sabi ni Abraham, darating. Sabi niyo, nakasan niyo pa? Ayan. Yan laging sasabihin nyo para hindi na mawala ng pag-asa. Maski kayo dinidiscourage na ng kapitbahay nyo, sabi nyo, sabi niya ng kapitbahay nyo, 10 taon na dumarating eh. Darating pa ba yan? Anong sagot nyo? Darating. Basta saan yung darating? Darating. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. There's a time to search and a time to give up. A time to keep and a time to throw away. A time to tear and a time to mend. A time to be silent and a time to speak. Yan, doon tayo. A time to be silent and a time to speak. This is the example that Jesus did. Tingnan mo ito. Matthew 26 verses 60 to 63 says, Then the high priest stood up and said to Jesus, Are you not going to answer? What is this testimony that these men are bringing against you? But Jesus remained silent. Kita niya? Nung ang Panginoon ay inakusahan na, pinaratangan na ng mga Hudyo, at hinihiling na nila kay Pilato na siya ay ipako sa cross. Mayroon siyang pagkakataon ng mga tuwiran, magsila. Sabi ni Pilato, magsalita ka. Totoo ba ang kanilang sinasabi kaparatangan sa iyo? Umimik ba si Kristo? Sapagkat sa harapan ng kaaway, dapat ay manahimik ka. Sa harapan ng kaaway, dapat manahimik ka. Alam mo kung bakit? Ano mang sabihin mo, gagamitin laban sa iyo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Amen ba? Tatandaan yan. Huwag kayo makikipagtalo sa makaaway nyo. Wala tayong kapanapanalo dyan. Amen? Bibigyan ko kayo ng example, hindi naman sa pag-aangat ng ating sariling silya, no? Ang gawain ito at yung punong lingkod, siniraan ng kaliwa kanan, pinaratangan ng kung ano-ano ng taong bayan. Narinig nyo bang sumagot ang inyong punong lingkod? Narinig nyo bang taktakan? Hindi. Hindi. Bakit? Hindi naman tayo mangmang. Hallelujah. Mayroon tayong espiritong pinakikinggan. Sabi ng Espiritu Santo, there is a time for that. No? Kaya when the time comes, and when you speak, magugulat ang buong bayan. Sapagkat salitang nanggaling sa bibig ng Diyos ang iyong bibitawan. Amen ba? Ngayon, kung anong puno, siyang bunga. Dapat. Kaya pag sinabi ng puno, umaga pa lang, nasa lunita na tayo. Doon tayo magpipiknik. Pagdating na ibang grupo, puno na ang lunita. Puting-puti na ang lunita. Amen? Ay doon sa meeting, kanina si Brother Vargas kasama sa meeting ng mga organizers na binigyan ng tungkulin ng CBCP sa mamamahala sa lunita.
So nakikinig daw siya. Alam mo, siyempre maraming plano-plano yan, no? Para sama. So sabi daw doon, o di sa lugar na ito, sabi niya, yung ganyang grupo. Sabi ni Brother Ray Vargas, sigurado bang darating yung grupong yan? Baka pagdating ng orasan niya, walang laman ang lugar na yan dyan. Wala, makapagsalita sila kung sigurado. O tanong sa kanya, kayo El Shaddai? Sabi ni Brother Ray Vargas na mayabang, umaga pa lang ng linggo, naruroon na yan. Amen ba? Total araw ng linggo yan, di ba? Pagising sa umaga, sabi nyo, tayo na sa Lunita. Amen. Lahat na kapitbahay, ayanyahan nyo. Lahat ka mong sasama, tiyak, may tatanggaping gantimpala galing sa Panginoon. Amen. Pakita natin na may bayan ng Diyos. Okay, naniwala dyan. Narinig ko mayroon ng mga nag-a-announce sa ibang radyo na kinansila daw ang gawain sa Lunita. Maniwala kayo, yan ang mga sinungaling. Basta makinig kayo sa himpilan ng katotohanan. Himpilan ng... Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Jesus. Tumindig ang pinakapunong saserdote at sinabi kay Jesus, wala ka bang may sasagot sa paratang nito sa iyo? Ngunit hindi umimik si Jesus, gaputok man. Hallelujah, na? O ngayon, banda, yung kanyang mga nag-iimbestiga, kung ano sinasabi, nakikinig lang Panginoon. At sinabi sa kanya, ng pinakapunong saserdote, kayo nga dito. Iniuutos ko sa iyo, sabihin mo sa amin sa ngalan ng Diyos na buhay, kung ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Yan. Sabi doon. Sabihin mo nga, sabi niya, kung ikaw nga ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo? Anong sagot? Doon na sumagot ang Panginoong Kristo, sabi niya, ikaw ang may sabi niyan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Ayan. Ilan na yon? Ha? 5? 6 na. Diba? Pang-anim pa lang ngayon. Ayun. Nagugutom na po Ito pa 6 pala Know that people will judge you by the words you speak. Your words is an expression of who you are. Yan, tinan yan ha. Your words is an expression of who you are. Ikaw ay hahatulan nakikinig kung sino ka, kung ang uri ng pagkataon mo. Sa salitang bibitawan mo. Kung ikaw ay anak ng maharlika, maririnig sa iyo. Tatandaan nyo, tayo mga nakipagkasa kay Kristo ay anak ng maharlika. We are a royal blood. We are a royal priesthood. We belong to the royal priesthood. Royal tayo. Hindi tayo Pepsi. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sabi mo sa kanya, sa katabi mo, tandaan mo ito. Royal ka. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Kaya bilang royal, we belong to the royal family, dapat ang ating mga bukang bibig. Pag sinabi nyo pa naman, natatandaan nyo, pag sinabi nyo kayo taga El Shaddai at mayroon kayong ginawa na hindi maganda, sabi niya, sa ano narinig nyo? El Shaddai ka pa naman? Taga El Shaddai ka pa naman? Diba? Alam ba, iingat tayo sa pagdala natin ang pangalan ng Diyos. Sabi doon sa Biblia, people who are called by my name. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray. Kung ang bayang ito na aking pinili at tinatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at yan ating gagawin sa araw ng linggo, December 17 sa Lunita. Pakikita natin sa buong bansa at sa buong mundo na may bayan ng Diyos sa bansang Pilipinas. Amen? At ang bayang ito ang magpapabago ng takbo ng ating pamahalaan. Ang bayang ito ang magpapabago ng takbo ng ating bayan. Amen? Pag tayo nagkaisa, pati bagyo, titigil. Amen? Pati mga sakuna, titigil. Pati nakawan sa gobyerno, titigilin natin.
Amen. Pati ang yayabang dyan sa kongreso, titigilin natin. Amen ba? Basta, anyayahan nyo lahat para makita na lahat na matuwid na salunita sa linggo. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Remember, know that your words is an expression of who you are. Kaya sasabihin nyo, sabi doon sa Matthew 12:33, make a tree good, and its fruit will be good. Or make a tree bad, and its fruit will be bad. For a tree is recognized by its fruit. You brood of vipers, how can you, who are able, say anything good? For out of the overflow of the heart, the mouth speaks. The good man brings good things out of the good is stored up in him, and the evil man brings evil things out of the evil is stored up in him. So see, malalaman natin kung anong mayroon tayo sa loob. Kung anong klaseng pagkatao natin sa salitang ating bibigkasin. Amen ba? Sana nga, sana na nga, pag sinabi ikaw ay taga El Shaddai, iba ang maririnig sa bibig mo. Sasabihin, ay talaga, ganun kayo sa El Shaddai, puro pagpapala ang bukang bibig. Amen? Puro pag-ibig ang bukang bibig. Puro pagpapatawad ang bukang bibig. Puro pagpupuri sa Diyos ang bukang bibig. Amen? Puro amen ang sigaw. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Okay. 7. Know that every word you speak has power, either negative or positive. Yan. Tandaan nyo, lahat nating sasabihin, pagkagising sa umaga, amen, may power yan. Mabuti man o masama. Subalit kung pagkagising sa umaga, ngalan ni Jesus ang ating sinisigaw at sinasamba, nakita niyo maghapon natin, pagpapalain, tuwi-tuwi na. Pagkagising sa sino ating inisip? Jesus, ikaw ang nasa isip. Kaya po katawan punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapain. Puso ko'y umawi. Ang mga pa'y sumasayaw sa tugtugin makata. Pero ako'y tumikimo. Ako'y nagtsatsa sa mga kamay kumakaway. Pupuri mo sila. Lumulundag ka sa tuwa. Sumasayang kumakanta. Ito ang tanging alay ko sa'yo. Ang mga lahat pagkagising sa umaga. Pagkagising sa umaga. Jesus, ikaw ang nasa isip. Kaya po katawan punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapalit. Puso ko'y umawi. Ang mga pa'y sumasayaw sa tugtugin makalat. Ako'y kumibot. Ako'y nagtsatsa. Kamay kumakaway. Pupuri mo sila. Lumulundag ka sa tuwa. Sumasayaw kumakanta. Ito ang tanging alay ko sa'yo. Pagkagising sa umaga. Pagkagising sa unat ang mga kamay. Jesus, ikaw ang nasa isip. Kaya buong katawan punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapalit. Puso ko'y umawi. Ang mga pa'y sumasayaw sa tugtugin makalat. Ewan ko'y kumikimo. Ako'y nagtsatsa. Mga kamay kumakaway. Pupuri
Purihin ang Panginoon. Okay, bago tayo magtapos, may nakalimutan paalala sa inyo. Usapan dun sa organizing committee ng CBCP na bawal ang mga banners. Kaya ang ating gagawin ay damit na puti at saka panyuluting puti. Itang ibebelo. Yun naman kasi marami pong sasama, maging yung mga tinatawag nilang makakaliwa. Lumapit po sa akin at sabi na, pwede ho ba kaming sumama rin kako para sa ito sa isang kondisyon lang ho. Wala kayong dadalhing banner nyo sa loob ng Lunita. Tingnan nyo, pumayag sila. Maamo sila. Amen? Walang hindi magagawa sa ating bansa kung tayo ay magkakaisa. Basta sa kabutihan ng ating bansa, kaya ngayon lumabas tayong lahat, kayong manakikinig sa Simpilan DWX sa araw ng December 17, araw ng linggo yan, mag-picnic tayong lahat sa Lunita. Amen? At pakita natin sa buong sanlibutan. Sabay ito po ay media event. Iko-cover po ito ng lahat ng mga media from other countries na narito ngayon. Kasi na-postpone nga yung Asian Summit sapagkat tayo ay magkakaroon ng summit sa Lunita. Amen ba? Ayan. Yan ang summit ng Bayang Pilipino. In Proverbs chapter 6, verses 16 to 18, it says, "There are 6 things the Lord hates." May 7 bagay na kinamumuhian ang Diyos. There are 6 things, 6 na bagay. There are 6 things the Lord hates, 7 that are detestable to Him. 7 bagay na talagang hindi niya matanggap. 1 is a haughty eyes. Ano ibig sabihin ng haughty eyes? Kung tumingin, mapanori, titinakan mo lang ulo hanggang paa. Ito ba ang mga taga El Shaddai? Mulang ulo hanggang paa, pero hayaan nyo sila. No? Ayaw ng Diyos yan. Pag kayo sinuri mo lang paa, pag na yan, sasabihin mo niya lang, tsura lang. Huwag kayong gaganon, Yan, a haughty eyes, ayaw ng Diyos yan. A lying tongue. Narinig niyo yun? There are 6 things the Lord hates, 7 that are detestable to Him. 1, a haughty eyes. 2, a lying tongue. Bibig na buong sinungaling. Mapaglubid ng buhangin. Hands that shed innocent blood. Kamay na mabilis mansampal. Kamay na mabilis mambuntal. A heart that devises wicked schemes. Pusong kung ano-anong binabalak na masama. Feet that are quick to rush into evil. Paang kahitulin pumunta doon sa kasamaan. Ang kinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay. Mga bagay na ang kanyang kinasasuklaman, kapalaluan, kasinungalingan, mga pumapatay sa walang kasalanan, pusong sa kapwa'y walang mabuting isipan, mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan. Pag sa kabutihan, ang bagal, kumilos. No? Sa Lunita ba ngayon? Gagawin naman natin doon. Pero pag ikaw ay matuwid, sa Lunita, doon kami magpipiknik. Amen. Basta sumama kayo, sigwartyak yun. Amen. Kahit wala kayong baon, mabubusog kayo. Damihan nyo ng baon nyo para yung mga walang baon, mabigyan nyo. At sasamahan nyo ang panalangin, Panginoon, lahat ng kakain ito sasama sa El Shaddai. Lahat ng kakain ito gagaling. Amen. Ang lahat ng kakain ito, mapuputulan ng dilang matabil. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. Find your partner. Find your partner. Partner. Okay. Purihin muna natin, Panginoon. Panginoon. Okay. Sabi mo sa partner mo, lakasan mo sa kanya. Partner. Tandaan mo ang dila mo. Okay. 1 plus 1. Hallelujah. Ano? Pangalawa, ano sisigaw mo? Ano tatanda sa dila mo niyan?
Sabihin nyo, bawat sasabihin mo, may kapangyarihan. Yan ang kalawang sigaw. Unang sigaw? Pangalawang sigaw? Okay. Mamaya alamin natin kung ano kapangyarihan ng dilang yan. Ano? 1 plus 1. 3 plus 3. Okay. May kapangyarihan yan. So pangatlo, anong nalaman yung kapangyarihan ng dilang yan? Ha? Buhay at kamatayan sa dila mo nakasalalay. Sabi mo sa partner mo. Ayan. Okay. Now, all truth are parallel. Pag sinabi nating buhay kamatayan sa nakasalalay, ganun din ang kahirapan at kasaganaan sa dila nakasalalay. Ganun din ang kasiyahan at kalungkutan sa dila di niya nakasalalay. Amen ba? Okay, tatandaan niya yan ha. 1 plus 1. 3 plus 3. Nakalimutan eh. Buhay at kamatayan sa dila mo nakasalalay. Oh, sabi mo. Buhay at kamatayan sa dila mo nakasalalay. Unang sigaw, partner, tandaan mo ang dila mong yan. Pangalawang sigaw, buhay kamatayan sa dila mo nakasalalay. Ano? Yun. Bawat salita may kapangyarihan. Pangatlo, buhay at kamatayan sa dila mo nakasalalay. Okay, anong unang sigaw? Pangalawa? Ayun, bawat sasabihin may kapangyarihan. Pangatlo? Buhay at kamatayan sa dila mo nakasalalay. Okay, 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, tas ating prayer request. Lahat ng ating daladalahan. And let's believe, ganun man ang dila natin nung una, God, bilang Diyos pagpalang Ama, salamat po sa mabuting balita na muli sa amin ay inyo pong inihayag. Loobin nyo nawa ng aming lumang buhay na madalas ay magkamali sa ating pananalita ay mapalitan ng bagong buhay na magtataglay ng kapangyarihan na kaloob sa amin ng Espiritong Banal ng sa gayon, buhat ngayon, mga salitang mamutaw sa aming bibig ay magbibigay buhay, magbibigay karangalan sa mga nakikinig nito at sa akin na gayon din sa ngalan ni Jesus. Kaya yakapin niyo ang mga hawak kamay tayo sama-samang manalangin. Sabihin natin, Panginoong Hesus, salamat po muli sa mabuting balita na inyong pahatid. Loobin niyo nawa ng lahat ng aking binitawang salita nung di ko pa narinig ang mabuting balita ay lubusang mapawi sa inyong talaan. Nang sa gayon, buhat ngayon, ako ay magkaroon ng isang buhay na ganap at bawat salitang mamutawi sa aking bibig ay yaong nauukol sa inyong salita. Salitang magbibigay buhay, salitang magbibigay kalakasan sa mga nakikinig noon. Panginoong Hesus, loobin niyo nawa na ako'y pagharian ng inyong Espiritu. Nang sa gayon, matuto akong magsalita sa tamang panahon at matutong manahimik sa tamang panahon.
Pagpalain niyo nawa ang lahat na salitang aking bibigkasin ayon sa inyong kalooban. Sa ngalan mo, Jesus. Amen. Amen. Okay, babae yung hawak kamay. Balik niyo muna sa taas ang inyong dalawang kamay upang purihin ng malakas si Yahweh El Shaddai. Okay. Taasan yung dalawang kamay. Now, tatandaan nyo, wala na akong sasabihin sa inyo, ituturo ko anong sasabihin nyo. Iiwan ko sa inyo ang kapangyarihang ito. Mamamutawin sa bibig nyo kung anong ibig nyo mangyari sa buhay nyo. Iyon ang isisigaw nyo. Pagtapong ko, isigaw nyo ang ibig nyo mangyari sa buhay nyo. Natatandaan nyo yun? So kayo ngayon ang pipili. Basta tandaan nyo, buhay at kamatayan nasa bibig nyo yan, sa dinakasalalay. Pagpapala o kamalasan, nandyan din yan. Amen ba? So mag-isip na kayo kung anong inyong isisigaw sa Panginoon na inyong tatanggapin. Iyon ang isisigaw nyo, sabihin nyo, sa ngalan ni Jesus. Tapos sabihin nyo yung gusto nyo mangyari sa buhay nyo. Okay. Sa ngalan ni Jesus, pagpalaing kayong lahat. Sing a song of gladness and peace. Sing of gladness and cheer. For the time of Christmas is here. Look around and see what the world of God is letting me. Sing Christmas carols, sing Christmas carols, sing Christmas carols, and the children do.